we remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ang mga pinakamalalaking balita ngayong Martes. Luzon Grid, isinailalim sa red at yellow alert ngayong araw dahil sa forced outage ng 19 na planta ayon sa NGCP. Lasing na ama, tinaga ang anak sa Kabugaw, Ilocos Sur. Bangga ng pick-up at kotse hanggang sa pagsalpok nila sa poste sa Kalasyaw, Pangasinan. Sapul sa CCTV. At kay Lynn Alcantara at iba pang Kapuso stars, mainit na sinalubong ng fans sa Kapuso Fiesta sa San Carlos City, Pangasinan. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Masantos siyang aram na imbag na malem maya pagad panapon Kapuso. Narito na ang 1 North Central Luzon. Hatid namin ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Live mula rito sa GMA Dagupan Station, ako po si Chris Zuniga. Mga Kapuso, isinailalim sa red at yellow alert ngayong araw, April 16, ang buong Luzon grid dahil sa force outage ng 19 na planta ng kuryente ayon yan sa NGCP. Yan ang tinutukan live ni Russell Simorio. Russell? Chris, kapag sinabing yellow alert status, mababa ang supply ng kuryente. Pero kapag sinabing red alert status, limitado na ang power supply. Yan ang naranasan ngayong araw sa may Luzon grid. Kaya abiso pa ng NGCP sa mga consumer, asahan pa yung mga manual load dropping na maaaring humantong sa mga serye ng power interruption. Isinailalim sa yellow at red alert status ang Luzon grid ngayong araw, April 16. Ayon sa National Grid Corporation of the Philippines, nasa yellow alert ang Luzon grid kaninang 1:00 hanggang 2:00 ng hapon, 4:00 hanggang 6:00 ng gabi, at mamayang 9:00 hanggang 11:00 ng gabi. Nasa red alert kaninang 2:00 hanggang 4:00 ng hapon, at mamayang 6:00 hanggang 9:00 ng gabi. Ayon sa NGCP, 19 na power plant ang naka-force outage, habang 3 namang planta ang gumagana sa mababang kapasidad. Kaya 2,117 megawatts ang nawala sa Luzon grid. Handa naman daw ang mga power distributor sa epekto ng manipis na supply ng kuryente. At pagpatuloy na tataas, yun nga po, hindi maiwasan na magpatupad sila ng automatic load dropping. So bilang individual consumers, makakatulong tayo sa red alert na tumulong na magtipid. Ang Dagupan City Electric Corporation, inabisuhan na ang mga consumer sa mga power interruption. Maaari kasing magresulta ng power interruption ang yellow at red alert status ng Luzon grid. Hindi namin masabi kung kasama kami o hindi kasi depende doon sa setting namin. Kung mag-down yung substation ng NGCP kung saan kami nakasource, mawawalan ng supply yung ibang area namin. Gayunman, pinagtitipid sa paggamit ng kuryente ang mga consumer. Mahirap magtipid ngayon sa sobrang init. Kaya kung gusto mong magtipid, kung may lilim ka ng mga masisilungan, lumabas ka ng bahay, doon ka na lang. Chris, nakipag-ugnayan tayo kanina sa may Team Energy Corporation na nakakasakop din sa may Sual Power Plant. Aniya, hindi raw apektado ang Sual Power Plant doon sa 19 na power plant na tinutukoy ng NGCP na nagkaroon ng force outage. At tuloy-tuloy umano ang operasyon ng Sual Power Plant. Samantala, dahil dito sa ipinatupad na yellow at red alert status, nagkaroon na ng manual load dropping at apektado na rito ang ilan sa mga power distributor. Isa-isahin natin sila. Apektado rito ang Ilocos Norte Electric Cooperative, Isabela Electric Cooperative, Olongapo Electricity Distribution Company,
Cagayan 2 Electric Cooperative, Ilocos Sur Electric Cooperative, Benguet Electric Cooperative o Beneco, Nueva Ecija Electric Cooperative at Aurora Electric Cooperative. Samantala, balik tayo dito sa Dagupan City, 4:27 ngayong hapon nang magsimulang maranasan din ito nga power interruption. Apektado rito ang buong bayan ng San Fabian, Santa Barbara at Calasiao at ilang parte ng Dagupan City. Ayon sa DECORP, epekto na rin ito ng nararanasang red alert status sa Luzon Grid. At yan muna ang latest. Balik sa iyo, Chris. Maraming salamat, Russell Simorio. Isang low-pressure area ang namataan sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Ayon sa Pag-asa, mababa ang tsansa nitong pumasok sa PAR o maging bagyo. Pero maabot sa Mindanao ang ilang bahagi ng mga kaulapan nito. Bukod sa trough o extension ng nasabing LPA, may umiiral din na ridge ng high-pressure area sa ilang bahagi ng Luzon. Base sa datos ng Metro Weather, maliit ang posibilidad ng ulan sa malaking bahagi ng Northern at Central Luzon maliban sa Abra at Benguet. Lasing na lalaki, tinaga ang anak sa Cabugao, Ilocos Sur. Nakaalerto si Ivy Hernando. Taga sa kanang kamay ang inabot ng 39 anyos na si Ruel Urian mula sa kamay ng kanyang sariling ama na si Elmer, 72 anyos, sa loob ng kanilang tahanan sa Barangay Quezon, Cabugao, Ilocos Sur. Panandalian daw umuwi ng bahay ang biktima na Chief Tanod nang bigla na lamang magwala ang kanilang padre de pamilya. Yung nangag ko nga sa uday ito manugang ko, hanggang rumrumarowel ka adabunang na kunana. Hindi raw narinig ng biktima, kaya't paglabas sa pintuan, isang taga ang sumalubong na tumama sa kanyang kanang kamay. Ayon sa asawa ng biktima, naputol ang ugat ng biktima na mabuti na lang ay naisugod agad sa ospital at ngayon nagpapagaling. Talagang ganun lang talaga yung ugali. Sabihin natin ugali na lang. Kasi ganun pag nalalasing yun, laging nagsisigaw, nire-respondihan din namin pag ganun. Ayon sa pamilya, iba't ibang patalim ang dinadampot ng kanilang ama tuwing nalalasing. Sa ngayon nakalabas ng kulungan ng sospek, inaalam pa kung itutuloy ng pamilya ang pagsasampa ng kaso. Ang sabi naman ng pamilya, pag-iisipan pa naman na hindi pa naman nila sasampa ng kaso. Kuno siya lang may sa siya at kumanukas di balasang ko tapag namin na. Kasama si Norman Raca, Ivy Hernando, 1 North Central Luzon. Banggaan ng pickup at kotse hanggang sa pagsalpok nila sa poste sa Calasiao, Pangasinan sa pool sa CCTV. Tutukan sa report. Kuha ang CCTV footage na ito sa National Highway na bahagi ng Barangay Bud, Calasiao, Pangasinan. Makikita ang pickup na may mga pasahero sa likod. Papaliko ang pickup sa intersection papunta sa National Highway. Makikita rin sa footage ang puting kotse na dire-diretso sa kanyang linya. Nasa outer lane ng pickup nang mabangga ng kotse na sinubukang pumunta rin sa outer lane. Sa lakas ng impact, pareho pang sumalpok ang dalawang sasakyan sa poste ng kuryente. Natumbah at nagtamo ng sugat ang mga pasahero ng pick-up. Ligtas naman ang mga driver ng dalawang sasakyan. Bis po sa CCTV, mukhang hindi nagbigayan yung dalawa, kaya yun, rumampa dun sa gutter. May mga sakay pa namang yung pick-up, mga tao. Mukhang mabilis naman sila. Nagkaayos na sa pulisya ang mga sangkot sa aksidente. Napapadalas daw ang aksidente sa barangay, kaya pinaigting pa ang pag-iikot sa lugar. Halos gabi-gabi po ang ng tanod natin. 24/7 naman silang nag-iikot sa ating barangay para maayos yung seguridad ng mga kababayan namin, sir. Ayon sa pulisya, maituturing na accident-prone area ang mga intersection, kaya ugaliin na magdahan-dahan ng mga motorista para makaiwas sa disgrasya. Please wag naman po kayong mag-overspeed pagdating po dyan sa intersection. Anytime po mayroong sasakyan na tatawid, stop, observe, then go. Kasama si Jing Dakanay, Russell Simorio, 1 North Central Luzon. Sa highway naman ng Piat, Cagayan, kita ang grass fire na sumiklab pasado alas 6 kagabi. Sa video na kuha ng Cagayan Electric Cooperative Incorporated, tanaw ang nasusunog na taniman ng tubo
at bakanting lote sa barangay Villaray. Ayon kay SFO3 Elimar Singgun ng BFP Piat na siyang nagsilbing ground commander, katatapos lang daw ng mag-ani ng tubo sa lugar at posibleng sinunog ng mga magsasaka ang taniman bilang bahagi ng nakasanayang land preparation. Pero kumalat ang apoy sa katabing talahiban. Nasa 2 ektaryang lupain ang nasunog at naideklara ang fire out alas 8 ng gabi. Walang nasaktan sa sunog. Wala ring nadamay na kawad ng kuryente ng Kagelkuan, pero patuloy ang babala ng BFP na huwag magsunog lalo't mainit ang panahon. Samantala, 6 na taong gulang na batang babae sa Pidig, Ilocos Norte, kinabibiliban sa kanyang pagiging makata. Ating kilalanin sa report. Kakasat ada akmanen siya ni Maxel Chia ti ubing aman nanil. Kilala sa Pidig, Ilocos Norte, ang 6 taong gulang na si Maxel Tria Cadiz o mas kilala sa tawag na Tria. Bukod sa cute at bibo, kinagigiliwan din siya sa social media dahil sa kanyang mga tula. 2 taong gulang pa lang si Tria, nahasa na sa salitang Iloco, na kilalang manunulat sa Ilocano. Mga sariling akda ni Lolo Mario ang mga tula ni Tria na kanyang ibinabahagi sa social media. Advocate ako ng Ilocano language and literature. Kaya sabi ko sa mama niya, sige nga, itry natin na turuan siyang magbasa ng tulang Ilocano, pambatang tulang Ilocano. Yun, doon na siya nagsimulang magbasa. Para kay Lolo Mario, patuloy siya sa paglikha ng mga tula, hindi lang para kay Tria, kundi sa lahat ng batang Ilocano. Ang panawagan ko sa mga kapwa manunulat at saka yung mga kapwa magulang na rin, kapwa lolo, dapat turuan natin yung mga bata sa sariling wika natin. Tulad ng kasabihan, huwag maging banyaga sa sariling bayan. Ito ang nais sa puso ni Lolo Mario at ang apong si Tria bilang batang Makata. Jasmine Gabriel Galban, 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Arestado ang 3 katao sa anti-illegal drugs operation sa Dagupan City. Narito ang report. Imbog sa anti-illegal drugs operation ng Dagupan City PNP ang 3 katao na residente ng lungsod at Kalasyaw. Abot sa 5 gramo ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng 34,000 pesos ang kumpiskado kay alias Andrea Advisor na residente ng Buruan Gazette, Dagupan City at alias Eugene na taga Nalsyan, Kalasyaw. Kumagat ang 3 sa drug bypass operation ng pulis. Inaalam kung saan nila kinukuha ang illegal na droga at kung sino-sino ang sinusuplayan nila. Sa Mapandan, timbog naman ang isang 35 anyos na waitress matapos magtuhang nagbebenta ng illegal na droga sa nagpanggap na buyer ng PNP. Matagal na siyang minamanmanan ng otoridad na kasama sa mga drug personalities sa lugar. At sa Santa Barbara, isang 38 anyos na tindero ng isda at residente ng Barangay Tulyao ang nahulihan ng plastic sachet na naglalaman ng hinihinalang shabu sa bypass operation ng PNP. Nakuha rin sa kanya ang ginamit na bypass money. Pare-parehong kakasuhan ang mga nahuli ng paglamag sa Dangerous Drugs Act. CJ Torida, 1 North Central Luzon. Kulungan ng bagsak ng 2 lalaki matapos daw magnakaw ng 3 kambing sa Binmalay, Pangasinan. Nahuli ang 2 sa checkpoint ng PNP sa kalapit na bayan ng Kalasyaw. Kahina-hinala raw ang kilos nila sakay ng tricycle kung saan nakatali rin ang 3 kambing. Itinanggi ng mga sospek ang pagdanakaw nila. May nagutos daw sa kanilang kunin ang mga nakapastol na kambing pero ayaw nilang sabihin kung sino ito. Maharap ang 2 sa kasong pagdanakaw. Mga nagdadraga ng buhangin sa ilog ng Bangaldan, Pangasinan na diskubreng ibinebenta ng mga individual na nabigyan ng permit para sa dredging operation. Ang detalye sa report.
Pansamantalang itinigil ang dredging operation ng ilang pribadong grupo sa ilog na nasasakupan ng mga barangay ng Nibaliw, Gasang at Landas sa Bangaldan, Pangasinan. Nadiskubre ng otoridad na ibinibenta ang mga nadadagang buhangin sa ilog. Bagamat may permit ang mga nagsasagawa ng dredging operation, babalikan daw ng lokal na pamahalaan ang mga nakasaad sa panuntunan. Paiigtingin daw ng LGU ang paglilinis sa kailugan para maiwasan ang pagbaha tuwing tag-ulan. Sa pag-aaral ng DENR, 21 barangay sa bayan ang tinukoy na flood susceptible o mataas ang posibilidad na bahain. Pag malakas pong ulan, talagang bahain po kami dito, ma'am. Mababa po dito sa amin. Tsaka malapit po kami sa ilog. Patuloy ang monitoring ng lokal na pamahalaan sa mga barangay na may mga ongoing drainage construction at road elevation project na bahagi ng flood mitigation program sa bayan. Kasama si Daryl Peralta, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Dumating na sa LTO Dagupan ang abot sa 5,000 plastic cards para sa driver's license. Sundan sa report. Sakto ang pagpunta ni Raymond sa Land Transportation Office sa Dagupan City para magpa-renew ng driver's license. Ngayong araw din kasi available na ang plastic cards ng LTO. Ilang buwang lisensyang papel ang ini-issue ng tanggapan matapos magkaproblema sa supplier ng plastic cards. Mayroon yun, pupunit, nababasa. Si Jenny Lee naman, hindi alam na pwede nang palitan ang kanyang papel na lisensya ng plastic card. Yung sa akin nga, nilaminate ko pa para hindi po mabasa. Ayon sa LTO Dagupan, nasa 5,000 na piraso ng plastic cards ang dumating sa kanilang tanggapan, habang nasa mahigit 8,000 ang kanilang backlogs. Punta lang po sila dito, sir, sa LTO Dagupan, sa Bunuan, Binloc, and then ipakita po yung bond paper na license card po nila. Pinaalalahan na naman ang mga kukuha ng plastic driver's license na sumunod sa schedule. Ang mga backlog, expiration at renewal noong April to August 2023 at April 2024, maaaring mag-claim sa LTO sa April 15 to 30. Ang mga backlog ng September to December 2023 ay sa buong buwan ng Mayo ang claiming, habang ang mga backlog ng January to March 2024 ay sa June ang claiming. Pinataob ng EAC Lady Generals ang JRU Lady Bombers sa kanilang paghaharap sa NCAA Season 99 Women's Volleyball Tournament. Hindi pinaporma ng Lady Generals ang Lady Bombers sa tatlong sunod na set sa score na 20-25, 20-25 at 23-25. Ito ang unang panalo ng EAC sa kanilang tatlong laro upang maitala ang 1-2 win-loss card. Nalasap naman ng JRU ang kanilang ikatlong talo sa 4 na laro para sa kanilang 1-3 win-loss card. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Nabigla ang ilang residente sa barangay Kabuaan, Bautista, Pangasinan nang makita ang bangkay ng isang babae pasado alas 7 ng umaga kanina. Duguan at nakababa ang shorts ng biktima ng datna ng otoridad. Patuloy investigasyon ng otoridad sa insidente at inaalam kung ginahasa ito dahil sa nakababang saplot. Hindi pa tukoy ang pagkakakilala ng biktima, pero nakasuot ito ng itim na t-shirt na may nakaimprentang cartoon character. Nakasuot din ito ng puting tsinelas. Nanawagan naman ng PNP sa mga posibleng nakakakilala sa biktima na makipag-ugnayan sa kanilang tanggapan. Mas pinaagang class hour ipinatutupad sa Mangaldan National High School para maiwasan ang pagsuspende ng face-to-face classes. Sundan sa report. Para maiwasan ang suspension ng face-to-face classes sa umaga ngayong nararanasan ng mainit na panahon, inagahan ng class hours sa Mangaldan National High School. Mula sa 7:30 a.m. hanggang 11:30 na regular classes, gagawin itong 6:30 a.m. hanggang 10 a.m. face-to-face classes. Pagpatak ng alas 10, uuwi na ang mga learner para makaiwas sa mainit na panahon. Pagdating ng hapon, ipatutupad ang modular learning. Napakahirap po sa mga guro na i-follow up
yung pagmo-monitor nila sa asynchronous. So ibig sabihin, sa oras na yun from 6:30, ito rin yung pagkakataon na yung mga bata ay nabibigyan ng mga module. At the same time, nagsasubmit din yung mga bata ng kanilang mga activities. Mas mainam pa rin daw na nakakapasok sa eskwelahan ng mga bata ayon sa kanilang mga kaanak. Kung modular kasi, mas marami pa raw silang panahon sa paggamit ng gadgets. Sobra kasing init eh. Nakakaawa yung mga bata. Para sa akin okay pa din po kasi parang mas kasanayan din na rin ng mga bata yung ganong oras na pumasok. Ipatutupad ng MNHS ang gantong schedule sakaling walang ibababang suspensyon ng klase ang DepEd Central Office. Kasama si Daryl Peralta, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Mga mag-aaral at estudyante sa San Luis, Pampanga nagpasiklaban sa pagsayaw na bahagi ng First Pagalingan Teterac Makalukluk. Tunghayan sa report. Nagpasiklaban sa pagindak ng mga trending hits ang mga mag-aaral estudyante sa San Luis, Pampanga. Not Your Ordinary Dance Competition Kapuso. Dahil imbis na nakatayo ang mga kalahok sa kompetisyon, naka-formation sila habang nakaupo. Ito ang kauna-unahang Pagalingan Teterac Makalukluk o pagalingan sa pagsayaw ng nakaupo. Gamit ang mga school desk, sumasayaw ang mga estudyante habang nakaupo na tila nasa school setup. Anak, Miras ko Kenny, anyapin Miras ko Kenny, winner na kayo, ketang eskwela yo. So ano man mangyari, matalo, manalo, panalo na kayo. Ang konsepto ng kompetisyon ay hango sa mga aktibidad na ginagawa sa ibang bansa. Don't worry, kahit hindi marunong sumayaw, madali lang sumabay dahil tanging mga hand movement lang ang gagawin sa routine. Walang props sa iba pang gamit. Ang importante ay todo ang paghataw sa mga dance moves. Lahat ng winner ay nakatanggap ng trophies at cash prizes. Ang mga makabagong kompetisyon ay tulad ng Teterac Makalukluk ay ilan lang sa mga paraan ng LGU para mahasa ang talento ng kabataan at ilayo sila mula sa masamang bisyo. Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Dinagsa naman ng mga taxpayer ang huling araw ng paghahain ng income tax returns sa BIR District 4 sa Pangasinan. Marami ang humabol sa ITR filing pero mahigpit na ipinatutupad ng BIR ang no extension policy. Para sa mga bigong mag-file ng ITR na lampas ng April 16, sisingilin ng kaukulang penalty alinsunod sa tax code kabilang na ang 25% surcharge, 12% interest per annum at compromise penalty. Samantala, target daw ng BIR ngayong taon ng RDO4 na makakolekta ng 5.4 billion pesos. Kailin Alcantara at iba pang Kapuso stars mainit na sinalubong ng fans sa Mango Bamboo Festival 2024 sa San Carlos City, Pangasinan. Tunghayan sa report. Sinalubong ng malakas na hiyawan at matatamis na ngiti ang mga Kapuso sa GMA Regional TV Kapuso Fiesta sa San Carlos City, Pangasinan. Sinimulan ni Lilet Matias attorney at law leading man E.A. Guzman at Jason Abalos ang kasiyahan. Jaw-dropping ang song numbers ng dalawa na game ding nakipagkulitan sa fans. Maraming salamat mga Kapuso namin dito. Sobrang nag-enjoy kami ni Jason while performing. Sobrang informative po ng show namin kaya po sana abangan niyo po lagi dahil sigurado kami na hindi lang kayo makaka-relate, meron kayo mahupult na mga kumbaga kaalaman tungkol sa mga batas ng Pilipinas. Nabuhay naman ang dugo ng mga Swifties sa level of performance ni Shining Inheritance star Roxy Smith. At Kapuso actor Michael Sager na nagpakilig sa mga manunood. San Carlos does have a special place in my heart. Kasi nung college ako, yung best friend ko, taga dito. So we go here every now and then. Pero first time ko mag-festival, kaya masaya naman na ma-experience ko something new. Napakatamis po ng welcome ng mga taga San Carlos. Kasing tamis ng mangga dito. Wow! Hindi kumurap ang fans kahit kisap mata habang nagpe-perform si Kapuso actress Kate Valdez. Kwento ni Kate, mabigat ang role niya bilang Ina Villarason sa Shining Inheritance. Siya yung panganay na anak and then eventually merong magkakaroon ng problem sa business nila and then maghihirap si Ina but then eventually makikilala niya dun si Lola Araya. At
At syempre, inabangan ng lahat ang paglabas ni Kapuso actress Kailin Alcantara. Kwento niya, complex ang kontrabida character niya sa Shining Inheritance na dapat abangan ng fans. Labis naman ang pasasalamat ng mga Kapuso star sa mainit na pagtanggap sa kanila. Sobrang saya ng puso ko po, hindi ko po in-expect na ako po yung mapipili ni EA. Masaya po and at the same time kinikilig. Naku, maraming salamat po sa mainit na pagtanggap sa amin dito mga Kapuso, and maraming salamat din po for taking your time na pumunta dito at makisaya sa amin. Hindi rin pinalagpas ng mga Kapuso star na matikman ang matamis na mangga ng San Carlos City. At tinuruan din silang gumawa ng bilao na isang pangunahing produkto sa lungsod. Aabangan ang premiere ng pinakabagong teleserye ng GMA na Shining Inheritance Philippine Adaptation, habang mapapanood ang Lilet Matias Attorney at Law sa GMA Afternoon Prime. Gab De Luna, 1 North Central Luzon. Samantala, mapapanood niyo po ang episode nito at iba pang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayong bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinakamainit na balita mula sa mga rehiyon. Nais din naming pasalamatan ng mga Kapuso sa Hilaga at Gitnang Luzon, maging ang mga Kapuso natin abroad. Dahil sa GMA Regional TV, Local News Matters. At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Maraming salamat sa pagsama sa amin, pati na ang mga Kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Ako po si Chris Zuniga. Kami ang GMA Regional TV, 1 North Central Luzon. Buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.